Mga minamahal, hallelujah. At itaas natin ating mga kamay, dakila't mapagpala namin Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat. Mahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Diyos, napakabuti mo sa amin. Mahal na Panginoon, salamat o Diyos sa iyong gabay patnubay sa aming mga gawain. Salamat sa paglangis mo o Diyos, sa bawat yung gawain mo malapit sa araw na ito at sa pamalat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor World Estrada Almeda. O Diyos, gabayan mo kaming muli sa iyong mga salita, Ama. Sa ganang akin wala po kong magagawa. Linisin mo ang aming mga puso, O Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkukulang. Lord God, langisin mo salita ang banal, hallelujah. Alisin mo pag-aalinlangan, hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, we pray, hallelujah. We bind the power of darkness. Hindrances, cast out, cast out. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, my mahal. Amen, amen. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. At salamat sa dakilang Diyos mga kapatid ko. Meron po tayong generator. Praise God, hallelujah. Mga minamahal, pinakamataas pong pagpupuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po ay nagbibigay ng double honor po, respect, mga mahal sa ating beloved parents in the Lord. Patuloy natin silang inaalaala, hindi natin malimutan ng kanilang mga turo't aral sa atin. Mga kapatid, at kapoy nagbibigay galang din po at pagbati sa The Whole Almeda family. Amen. At ganoon din po sa aking mga kasama, sa ating mga preachers, mga elders po natin, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, baguhan at datihan, maging mahal, ating mga bisita sa mga sandaling ito, at ganoon din po sa ating mga viewers, mga kapatid ko, hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Sama-sama tayo maging mahal sa ating pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos. Sa aklat po tayo ng John chapter 10, mga kapatid. Ito po ay sa verse 11 at itatalon po natin sa verse 16. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Verse 16, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Tagalog po. Dito po sa Kalatang Juan, Kapitulo 10, versikulo 11, talon sa 16. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. 16, at meron akong ibang mga tupa na hindi sa kanlungang ito. Sila'y kinakailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang buhay na salita, mga minamahal. Praise God. Mga kapatid, hinihiling ko po ang inyong atensyon dito po sa ating pulpito. Amen. Hallelujah. Sapagkat maiksi na lang ang ating oras. Amen ba? Praise God. The tender mercies of God toward His sheep. Mga mahal. Magiliw ng awa ng dakilang Diyos sa kanyang mga tupa, mga kapatid. Pag-aralan natin, mga mahal, ng kahalagahan po ng tupa ng ating dakilang Diyos sa kanyang harapan. Amen. Hallelujah. Mga mahal, bago ako magsimula, mga kapatid, meron akong isang kwento sa inyo. At isang congregation, mga kapatid ko, na nangangaral yung kanilang pastor. Isang topic lang yung kanyang binigay, yung mahal. Umabot po ng 2 months, ganun pa rin po kanyang topic. At nahihiya naman po ang mga member na sila po'y umusisa, mga mahal, sa kanilang pastor. Bagaman maaaring nagsasawa na po sila, isang topic lang. Nung dumating po yung ika-3 buwan, mga minamahal, hindi na po nakatiis yung isa. Sabi niya, pwede po bang magtanong? Pwede po. Pwede po ba ninyong palitan ng inyong topic? Kasi 3 months na. Yun at yun pa rin. Sabi ng kanilang pastor, gusto niyo bang palitan ko na? Opo. Ang topic ay baptism. Gusto niyo palitan ko na? Opo. Sabi ng pastor, magpabautismo na kayo. Amen? Nakuha niyo yung aking kwento? Praise the Lord.
Kapag ang isang topic, mga minamahal, inuulit-ulit ng preacher, ibig sabihin, hindi pa isinasagawa kasi. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah. May mahal, alam natin kung gaano kamahal ng dakilang Diyos ang mga tao, mga kapatid. Inihain niya yung kanyang buhay sa cross of Calvary, may mahal. Siya po'y namatay para sa ating mga kaligtasan. Alam niyo, kapag ang isang tao po, mga kapatid, ay papanaw sa mundo, mga minamahal, pinakamahalaga po sa kanya ay yung kanyang huling salita, mga kapatid. Ang ating pinakamamahal ang Panginoon Kristo, may mahal, bago niya lisanin, bago niya iwanan yung kanyang mga disipulo at siya'y akit sa langit, nag-iwan ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng napakahalagang bilin sa mga apostol, huling salita sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y nasa Mark chapter 16, verse 15 to 16. At sapagkat mahal na mahal ng dakilang Diyos, maging mahal ang mga tao, buhay niya ang kanyang ibinayad sa kaligtasan ng mga tao, kaya ayaw po niyang masayang, maging mahal, yung kanyang sakripisyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya po ay nag-iwan ng kanyang habilin na para ipagpatuloy ng mga disipulo yung kanyang pagmamahal sa tao. Ano po yun? Basahin natin Mark chapter 16, verse 15 to 16. Bahin mahal. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parusahan. Hallelujah. Yan po ang utos ng dakilang Diyos. Itong pinakamahalaga sa dakilang Diyos natin, yung humayo, magligtas na mga tao, maging mahal sa impyerno. Then he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be dumb. Maging mahal. So gaano po ang giliw, maging mahal? Gaano po ang awa ng dakilang Diyos sa kanyang mga tupa? Sapagkat hindi lang tayo ang kanyang tupa. Meron pa siyang mga tupa, mga minamahal ko, na nasa labas pa ng church, na ngayon ay mga unbeliever pa. Hinahanap ng dakilang Diyos, mga mahal, yung kanyang mga tupa. Sabi po, mga kapatid ko, ng talata, unang talatang binasa natin, the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Hindi natapos ng dakilang Diyos yung kanyang ministry na 3 years may mahal sa lupa. Hindi niya nahanap lahat may mahal ng kanyang mga tupa, kaya naman iniwan ng dakilang Diyos ang napakahalagang mensahe niya, may mahal sa mga apostol, nang ibig sabihin, ipagpatuloy niyo yung aking gawa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nito mga minamahal ko. Ang awa, ang magiliw ng awa ng dakilang Diyos sa kanyang mga tupa ay nandun po sa unang talata natin, sabi ron, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So pinadama ng ating pinakamalapang Jesus, may mahal, sa kanyang mga salita, mga kapatid, kung gaano niya kamahal yung bawat kaluluwa. May mahal, mahal na mahal ng dakilang Diyos ang lahat ng kaluluwa. Ayaw niya, ni isa po ay mapapahamak. Say amen. Sa Luke chapter 15, verse 4 hanggang 7, makikita natin dito yung puso ng mahal na Panginoon sa mga tupa. Tingnan nyo. Luke chapter 15, verse 4 hanggang 7. Dito po sa katang Lucas, Kapitulo 15, versikulo 4 hanggang 7. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at nawala ang isa sa mga iyon, ay hindi iwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y masumpungan. At pagka nasumpungan niya,
ay pinapasa niya sa kaniyang balikat Yes, Lord. na natutuwa. Amen. At pag-uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan at ang kaniyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din pagkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsisi. Lahat magsabing praise the Lord, mga inmahan. 100 kaluluwa na wala yung isa, iiwanan niya yung 99. Hahanapin niya yung nawala. At pag nasumpungan niya raw, mga minamahal ko, grabe ang kanyang kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng 7, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang magkakatuwa sa langit. Gayon din, magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa sa 99 na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Panginoon mahal. So isang kaluluwa lang ang manumbalik sa dakilang Diyos, mga kapatid. Isang kaluluwa lang, itakwil niya, mga minamahalang dyablo sa buhay niya. At siya po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Maisulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ng nabasa natin, mga mahal, magdiriwang ang buong kalangitan sa kagalakan. Lahat magsabing Amen. Sapagkat, mga minamahal ang anak ng tao, ang ating pinakamamahal pa sa Kristo na parito dito sa lupa, mga kapatid, para hanapin at iligtas ang mga nawawala niyang mga tupa. Amen. Praise the Lord. So hindi po natapos, mga minamahal ko, ang misyon sa mga apostol. Tayo po magpapatuloy. Hindi natapos ng ating beloved honorable pastor, may mahalang napakalawak, mga kapatid, na ubasan ng mahal na Panginoon. Napakalawak, mga minamahal na anihin, mga kapatid ko. Tayo po magpapatuloy. Kaya, be a soul winner. Bawat isa sa atin, may mahal, maging isang soul winner tayo. Ano yung topic natin last Friday? May mahal? Achieve your dreams. Amen. Mangarap ka. Ano ang pangarap, mga mahal, ng mananampalataya na hinihintay ng dakilang Diyos? Mga mahal, yung Lord, gamitin mo ako. Mahal na Panginoon, gamitin mo ako. Mahal na Panginoon, pagbungahin mo ako bilang mananampalataya. Amen. Soul win, mga mahal, napakahalaga. Tungkulin natin to. Lahat magsabing Amen. Mangarap tayo. Bilang mananampalataya, mga mahal, huwag lang tayong uupo sa isang silya, mga kapatid. Huwag lang tayong magsasamba sa mahal na Panginoon at wala na. Mangarap tayo, mga mahal. Mangarap tayong maggamit tayo ng dakilang Diyos. Magkaroon tayo ng bunga. Makapag-imbita tayo, mga mahal, ng ating mga kababayan sa gawaing ito. Amen po ba? Mga minamahal. Say praise the Lord. So mga kapatid, damang-dama natin sa ating topic ngayon, mga mahal, gaano kamahal ng dakilang Diyos ang bawat kaluluwa. Amen? Alam nyo, true story, mga mahal, merong isang pastor. Meron siyang panaginip. Nakakapangilabot na panaginip, mga minamahal. Nakatayo raw yung pastor na ito sa hukuman ng ating dakilang Diyos. Panaginip yon. At itinanong sa kanya ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, ang tanong sa kanya, nasaan ang mga kaluluwa ng iyong mga kaibigan at ng mga mahal mo sa buhay? Sabi ng pastor na ito, hindi ko po alam, Diyos ko. Pagkatapos niyang bigkasin yun, mga minamahal, bigla siyang bumulusok. Nahulog siya sa impyerno. Panaginip yun. At nang siya'y magising, mga minamahal, kinuwento niya sa kanyang may bahay yung kanyang panaginip. Pagkatapos niyang ikwento, nung matapos niyang ikwento, may mahal yung lahat ng kanyang detalyadong panaginip, saka siya inatake sa puso. Saka siya namatay. Grabe ano?
Panaginip lang, mga minamahal, tinanong siya ng dakilang Diyos, nasaan ang kaluluwa ng mga kaibigan mo? Nasaan ang kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay? Wala siyang maisagot. Sabi niya, hindi ko po alam eh. Bigla siyang bumuluksok sa impyerno. At nang magising siya, mga kapatid, takot na takot siya. Kinwento niya sa kanyang may bahay. After niyang ikwento lahat, saka siya inatakit sa puso. Bumagsak siyang bigla at nabawian siya ng buhay. Most important, mga minamahal, is to preach the gospel. Amen. Yan, mga minamahal, ang ating trabaho, mga kapatid. Yan yung ating karera, mga minamahal. Bilang mananampalataya, bakit tinawag tayo ng dakilang Diyos? Bakit pinagpala ka niya, mga minamahal? Bakit pinagaling ka sa karamdaman? Bakit pinalusog ka ng mahal na Panginoon? Bakit pumayapa ang buhay natin? Naging maligaya tayong Kristiyano. Bakit? Ang layunin, mga mahal, is to win soul. Amen? Ang paghayo po, hindi po ito option. Ano ba yung option? Ang option po, may karapatan kang pumili na kung ayaw mong gawin, pwede. Yan ang option. Pero ang paghayo po, hindi po ito option. Lahat magsabing amen. Ang paghayo po ay command. Utos ng dakilang Diyos. Ito'y utos ng dakilang Diyos sa ating mga pinagpalang anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sa mga bunga natin ngayon, sa mga baguhan natin ngayon. Sino man ang nakapagbunga sa kanila at nadala dito sa gawain, Panginoon mahal, ang laki ng reward nyo sa dakilang Diyos. Amen. Kaya huwag kayong magsawa, mga minamahal. Dalawin nyo ng dalawin sa kanilang mga bahay, mga kapatid. At inyong i-invite lagi. Kung wala silang pamasahe, mga minamahal, magsabi kayo sa akin, mga kapatid. Sapagat ako man din, mga minamahal, ay naranasan ko na ako'y baguhan. Mga minamahal, wala akong pera. Hindi ako makahayo, mga minamahal, wala akong pera, wala akong pamasahe. Merong isang mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Nagsakripisyo, mga minamahal. Ginastusan po ako. At isinasama ako sa kanyang paghayo, mga kapatid. Pagkatapos, pag-uwi na kami sa bahay, sa kanya ako bibigyan ng extra, mga minamahal, na blessing. Wala akong pera noon. Pero nakikita niya yung aking kasigasigan ng araw sa spiritual. Gusto kong maggamit ng mahal na Panginoon, pero wala akong pera. Mga minamahal, yun ang nakikita niya. Kaya mga kapatid, pinagtiyagaan niya ako, mga minamahal, ginagastosan niya ako, at pag siya'y nagsishare ng gospel sa mga bahay-bahay, nandun lang ako sa sulok, mga kapatid, ang sabi niya, kahit wala ka ng kibo, kahit dyan ka lang sa tabi ko, sabi niya, samahan mo ako. Ang layunin pala, mga kapatid, para ma-motivate ako, para masanay ako, mga minamahal. Paano humayo, mga kapatid? Kaya, mga minamahal, mula nung masave ako, mga kapatid ko, isinulat niya na yung pangalan ko sa logbook niya. At nung ako po ay mayroon ng 3 years o 5 years sa mahal na Panginoon, sa kanya ako, mga minamahal, kinausap at pinakita niya yung logbook. Sabi niya sa akin, natatandaan mo ba yan? Kung sino yan? Nakita ko yung pangalan ko. Nasa prayer list niya, mga minamahal. Ganyan ang mga laga ng kaluluwa. Pagtiyagaan mo. Amen ba? Magtiyaga, mga minamahal. Akayin mo, mga kapatid. Gastusan mo siya. Pamasahe, mga minamahal, gastusan mo siya. Pag nadala mo sa mahal na Panginoon yan, sabi ng Bible, laksa-laksang anghel sa langit ang magkakatuwaan. Amen? Praise the Lord! Nasabi ng James chapter 5, pag meron kang kaluluwa na naibalik sa mahal na Panginoon, nadala sa paanan ng mahal na Panginoon, maraming pagkukulang mo, maraming kasalanan mo ang patatawarin ng Diyos. Amen? Sino-sino bang inuutusan ng dakilang Diyos, mga mahal na mangaral? Hindi lang po mga preachers. Hindi lang po mga workers ang inuutusan ng dakilang Diyos para humayot mangaral. Sa Bible, makita natin Luke chapter 10, verse 1 hanggang 3. Itatalod po natin sa 17 hanggang 20. Mga ordinary
followers of Christ itong kausap ng mahal na Panginoon na inutusan niya. Pakibasa po. Luke chapter 10, verse 1 hanggang 3, itatalo natin sa 17 hanggang 20. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 3, talon sa 17 hanggang 20. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa at sila'y sinugong dalaw-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako sa kanyang paroonan. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang anihin, datapwat kakaunti ang mga gawa, kaya't dalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin at magpadala siya ng mga magagawa sa kanyang anihin. Magsiyaon kayo sa iyong lakad, narito sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lubo. 17. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas at nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paraay hindi kayo maano, gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. 70 ordinary members, followers of Christ, mga minamahal. Hindi sila preachers, hindi sila workers. Mga member lang sila. Pero inutusan sila ng dakilang Diyos, dala-dalawa, mga minamahal, para mangaral ng Ebanghelyo. At sa kanilang pangangaral, mga minamahal, ang masamang espiritu, mga evil spirits, mga minamahal, ay nagsitakas daw sa kanila. May mga power, may mga kagalingan, may mga himala. Sabi nila, mga minamahal, sa iyong pangalan, mahal na Panginoon, binabanggit lang namin. Nagsisigiling ang mga may sakit. Sabi ng dakilang Diyos, huwag kayong matuwa dyan na ang masamang espiritu yung nagsisitakas sa inyo sa aking pangalan. Matuwa kayo, tanda yan ng inyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Lahat yan nangyari sa gawaing ito. Jesus Miracle Crusade. May mga himala, may prueba at ebidensya. Mga kanser nagsigaling dito. Katulad ng ating beloved Mami, Ami, Manalansan, mga minamahal. 2 years na lang ang buhay niya, mamamatay na. Pero nung siya po'y mabautismohan dito at magpatuloy maglingkod, mga minamahal, binigay ang buhay. Ngayon, 30 years ang nakaraan, buhay na buhay siya. Sa habag, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Naghanda na ng kabaong, mga kapatid, para sa kanyang kamatayan. Mayroon na ring lupa na kanyang lilibingan. Pero nung siya'y gumaling na, mga minamahal, pinagaling ng mahal na Panginoon. Wala na, babay na kabaong. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, walang sayang, mga kapatid ko, kapag tayo po ay humayo, mga kapatid, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. 70 ordinary Christian, hindi sila mga minamahal, mga pastor, hindi sila preacher, hindi sila workers. Pero tinawag tayong lahat ng dakilang Diyos. Kayo, mga minamahal, tinawag tayong lahat ng dakilang Diyos. Binigyan ng bawat isa sa atin, mga minamahal, ng kanya-kanyang kaloob, kanya-kanyang patutuo, kanya-kanyang himala sa buhay para humayo. Makatulong tayo sa pagpapalago, mga minamahal, ng church na ito, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo binigyan ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng kanya-kanyang patutuo para gamitin natin yan sa pagdadala natin ng mga kaluluwa sa church ng mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa kanina sa Mark chapter 16, verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Sino man ang sasampalataya sa salita ng Diyos na ating isinishare sa kanila, at sino po ang tatanggap ng bautismo sa tubig, mga inmahal, maliligtas. Pero ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Amen? Ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kaya mga inmahal, ano ba yung dala natin, mga kapatid? Ito po ang buhay. Ito po, dito nakasalalay ang buhay ng bawat tao sa mundong ito. Dito nakasalalay, mga inmahal, ang pagpapala ng dakilang Diyos at ang salot ng dakilang Diyos sa mga hindi maniniwala dito. Amen? Kaya mahalaga, mahal,
ang tungkulin mo bilang mananampalataya. Praise the Lord. He that believeth and is baptized shall be saved. Ano yung baptism na yon? Ano yung water baptism? Yung water baptism na yon, mga minamahal, pag-iisahin natin yung mga taong makasalanan para makamtan po nila yung kapatawaran at mahugasan ang kanilang mga kasalanan ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos para isilang silang muli, mga mahal, sa panibagong buhay. Buhay na malaya sa kasalanan, mga mahal, para magmana sila ng langit at buhay na walang hanggan kasama natin. Lahat magsabing amen. So maiksi po ang panahon. Maiksi po ang panahon sa paghayo, mga mahal. Konti na lang ang panahon natin para dalhin po yung kaligtasan sa mga taong mga unbeliever. Kaya habang malaya pa po tayo, mga minamahal ko, na nakakahayo, mga kapatid, nagsishare ng gospel, gawin na natin. Ang sabi ng John chapter 9 verse 4, I must work the works of Him that sent me, while it is day. The night cometh when no man can work, mga minamahal. Kinakailangan natin gawin, sabi ng Bible, mga minamahal, yung mga gawa niya ang nagsugo sa atin, lahat magsabing amen. Samantalang araw, sapagkat dumarating ang gabi na walang tao makagagawa, mga minamahal. Amen. Kung hindi ginawa ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung tungkulin niya sa lupa, mga kapatid, para mangaral, lahat ng tao sa mundo, kasama tayo, ibubulid tayo sa impyerno lahat. Kung hindi nangaral ang dakilang Diyos ng 3 years na pangangaral, maging tayo man, maging mga loved ones natin, ibubulid tayo sa impyerno lahat. Amen? Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ganon din tayo, mga mahal. Nakita natin, mga kapatid, paano naging masigasig ang ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga mahal. Gaano natin nakita, mga kapatid ko, sa ating mahal na pastor, sa ating beloved parents in the Lord, ang kahalagahan ng bawat kaluluwa sa kanilang harapan. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Napakahalaga sa kanila ng bawat kaluluwa, mga kapatid ko. Ganon din dapat tayo. Ganon din dapat ang bawat sa atin. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo lalabas ng bahay para mag-share ng kabutihan ng dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, sino po ang magmamalasakit sa mga taong alam nating anumang oras mamatay sila, itatapon sila sa impyerno? Baka meron kang kapitbahay na nasa balig ng karamdaman, mga minamahal, na cancer victim din. Baka meron kang kapitbahay, mga minamahal, na alipin siya ng anxiety, alipin siya ng depression, maaring magpatiwakal na lang siya, mga minamahal. Bakit hindi natin dalawin? Bakit hindi tayo lumabas ng bahay? Brad, may trabaho ako may negosyo ako. Madali lang yan, mga kapatid. Kahit meron kang trabaho, 8 hours ang trabaho mo sa pabrika, mga mahal. Maglaan ka ng 2 oras, mga kapatid, para sa gospel. Maglaan ka ng 1-2 oras, mga mahal, para puntahan mo yung kapitbahay mo at kumustahin mo siya, mga minamahal, at invite mo siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon, kung tayo mag-i-invite, mga mahal, at nilait ka niya, mga kapatid, inusig ka niya sa iyong paglilingkod, mga mahal, okay lang, mga kapatid ko. Importante na invite mo siya. Sabi ng nabasa natin, he that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Siya na po ang gumawa ng kapahamakan sa buhay niya. Kung hindi siya maniniwala sa ebanghelyong dala-dala natin. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya kung may malasakit ka, mga inmahan, sa mga taong alam mong pupunta sa impyerno, mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno, mga inmahan. Kung alam mo po ang siyang makasalanan ay pagkamatay niya, itatapon sa impyerno, mga inmahan, hindi ka uupo lang. Lahat magsabing amen. Hindi ka lang uupo. Hindi ka lang magre-relax. Hindi ka lang magmamasid. Alam mong may magagawa ka para sa kanila. Lahat magsabing amen. Kahit walang naglilid sa'yo, kahit walang nag-uutos sa'yo, may mahal, gagawa ka. At hindi mo gagawin yan, mga kapatid ko, dahil sa reward. Hindi mo gagawin yan para sa bayad, para sa pera, may mahal. Hindi mo gagawin yan. Kundi gagawa ka
dahil nahahabag ka sa kanila. Gagawa ka dahil naawa tayo sa kanila. Katulad ng awa ng mahal na Panginoon sa mga kaluluwa. Siyam na putsyam, iiwanan niya mo yung mahal para hanapin yung isang nawawala, mga kapatid. Amen? Si praise the Lord. Napakahalaga po, mga anak ng Diyos, na dapat ma-maintain po natin, mapanatili natin yung paghayo natin sa bawat mananampalataya. May mahal. Ibalik natin yung ating follow-up dito po sa ating pastoral house. Mga elders, mga choir members, may mahal. Every Saturday, ibalik po natin, mga kapatid. Kung wala tayong panggasolina, may mahal, lumapit kayo sa akin, mga kapatid ko. Gagawa tayo ng paraan. Amen. Amen. Praise the Lord, may mahal. 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. May mahal, basahin natin. Dito po sa katang unang Tesalonika, Kapitulo 2, Kapitulo 2, talatang 4. Kundi kung paanong kami minarapat ang Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Alam po ba ninyo, pinagkatiwala lang sa atin ng mahal na Panginoon ang kanyang salita, mga mahal, para ipangaral. Mapalad tayo sapagkat nagtiwala ang dakilang Diyos sa atin. Sabi ng Bible, but as we have been approved by God to be entrusted with the gospel. Aprobado ka sa mahal na Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng dakilang Diyos. Nadalhin mo, mga mahal, yung kanyang salita, yung gospel, sa mga taong wala pang kaligtasan. Ang sabi ng Bible, but as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak. Not as pleasing men, but God who tests our heart. Ginagawa daw natin, mga mahal, ang mag-share ng gospel, hindi para paluguran ng tao, hindi para pakitang tao, mga mahal, kundi ginagawa natin yan, mga mahal, sa dakilang Diyos natin na sumasaliksik ng ating mga puso. Lahat magsabing amen. God which trieth our heart, sabi ng Bible. Sinusubok ng dakilang Diyos ang ating mga puso, mga kapatid. Amen. Eh sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, quench not the Holy Spirit. Huwag nating patayin ang ningas ng Espiritu Santo na nasa ating mga puso. Amen. Praise the Lord. Pag nawalan ka ng desire, pag nawalan ka, mga minamahal, ng pangarap na magamit ng mahal na Panginoon, mga minamahal, katulad ng ating Bible study last Friday, kung mawalan ka, mga minamahal, ng pangarap na magamit ng dakilang Diyos, mga kapatid, namamatay ang ningas ng Holy Spirit sa ating mga puso. Kapag namatay ang ningas ng Holy Spirit, mga minamahal, aalis siya sa atin. At yung dati nating buhay na magulo, doon tayo idadalin ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Bible, mga minamahal, quench not the Holy Spirit of God. Huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Huwag mong hayaang mawala yung interest mo sa evangelism. Huwag mong hayaang mawala, mga mahal, yung interest mo, mga kapatid ko, sa paghayo, mga kapatid. Hallelujah. Delikado po, mga minamahal. Amen. Amen. Ito po yung nangyayari, mga minamahal ko, sa mga Kristiyanong dati silang mga nagpapalakas sa mananampalataya. Nagpapalakas sila, nagpapasigla sila sa ibang Kristiyano, mga mahal, na nanghihinat ng lulupaypay dati. Mga kapatid, masigasig sila, pero sa huli, mga mahal, nawawala po sila. Sa huli po, nawawala yung ningas, mga minamahal, ng Holy Spirit sa kanila, mga kapatid ko. Nagsimula sila sa masigasig na paglilingkod sa dakilang Diyos. Sa huli po, ay nadi-discourage sila. Nawawala yung kanilang interest, mga mahal. Amen. So kung hindi ka tutulong sa paghayo, sa pagliligtas ng kaluluwa, mawawala po yung sigasig mo sa paglilingkod sa Diyos. Mawawala. Amen. Basahin niyo ito, mga mahal.
A church without soul winning is a church that is slowly dying. Ulitin ko. A church without soul winning is a church that is slowly dying. Ang church na wala pong humahayo, mga mahal, ang church na hindi po priority yung mag-share ng gospel sa iba, mga minamahal, ay yan ang church na unti-unting mamamatay. Unti-unting gugupuin ng dyablo ang church na yan. Amen. Isa sa sandata po natin, mga minamahal, yung maghayo, mga kapatid. Amen. Amen. Alam nyo, bakit sinabi kong optional, bakit sinabi kong hindi po dapat optional ang paghayo? Mga minamahal. Hindi pwedeng piliin na kahit hindi natin gagawin, okay lang. Hindi pwede yon, mga kapatid. Bakit na sinabi ko kanina, mga mahal, na hindi optional ang paghayo? Dahil sa Ezekiel chapter 3, verse 18 to 21, basahin po natin, beloved. Ezekiel chapter 3, verse 18 to 21. Sa aklat ni Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 21, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya ay hindi humihiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong niligtas ang iyong kaluluwa. Muli pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya ay mamamatay sapagkat hindi mo siya pinapaunahan. Siya ay mamamatay ay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na magawa na kanyang ginawa ay hindi alalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sasasiyatin sa iyong kamay. Gayon may kung iyong pinapaunahan ang taong matuwid upang ang matuwid ay huwag magkasala at siya ay hindi nagkakasala, siya ay walang pagsalang mabubuhay sapagkat siya ay nahihikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Pakinggan nyo, mga mahal. Ezekiel chapter 3, verse 18, mga kapatid. Nakakatakot ito. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit, sabi rito, ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Kaya sinabi ko kanina, mga mahal, ang paghayo, hindi po ito optional. Na kahit hindi mo gawin ay pwede. Hindi pwede. Mga mahal, kahit ayaw mong gawin, dapat mong gawin. Kasi sinabi po nang nabasa natin, may kapitbahay ka, mga minamahal ko, na makasalanan. Hindi mo siya warningan, hindi mo siya i-invite, hindi mo siya, mga minamahal, sharean, mga kapatid ko, at siya po'y namatay. Pagdating ng panahon, haharap tayo sa mahal na Panginoon, maniningil daw po ang dakilang Diyos. Katulad nung pastor na kinuwento ko sa inyo kanina. Sabi ng ating mahal na Panginoon, nasaan ang kaluluwa ng iyong mga kaibigan, nasaan ang kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay. Yung pastor, mga minamahal, na wala pong pakialam, mga kapatid, sa kaligtasan ng iba, ang sagot niya, hindi ko po alam. Bumulusok sa impyerno. Panaginip lang yon, pero paggising niya, kinuwento niya, pagkatapos niyang ikwento, saka siya pinatay ng Diyos. Amen. Kaya nung marinig ko sa ating beloved parents in the Lord, my mahal, that was 1980,
3:84. Nasabi po nila, kapag naligtas ka at sa iyong bayan, sa iyong barangay, ay wala pa rin nakakaalam sa iyong mga kabarangay, walang nakakaalam sa iyong mga sa bayan mo, na mayroong Kristiyano, o mahal, mayroong mananampalataya. Hindi ka nag-share ng gospel. Ang kaluluwa nila, mahal, sisingilin ng Diyos sa iyong kamay. Yun ang narinig ko sa ating beloved parents in the Lord. Kaya ang ginawa ko, mahal, start ako ng 1984. Itinangis ko na sa mahal na Panginoon yung aking bayan na Pampanga. Wala pang gawain dati doon. Wala pang nasave doon, mahal. Kahit anyong malingkod sa habag at biyaya ng dakilang Diyos sa prayer ng beloved pastor, ako po yung unang nasave sa aming pamilya. Nadala ko silang lahat, mahal, sa gawain ito, mga kapatid. Aking mahal na ama, aking mahal na ina, mahal, ang mga kapatid ko. Mga kamag-anak ko, nadala ko lahat sila dito. Pero 1984 pa, mga minawal, tinatangis ko na sa mahal na Panginoon yung aming bayan. Umiiyak ka talaga, umiiyak ako ng iyak sa mahal na Panginoon. Dahil natatakot ako sa sinabi ng ating beloved honorable pastor, mahal, na kapag hindi ka nakapag-share ng gospel, kapag walang gawain dyan sa iyong lugar at hindi nila nalaman ang kaligtasan, sisingilin ng Diyos ang dugo nila sa iyong kamay. Nakakatakot. Kaya mga minamahal, sabi ng talatang ito na ating nabasa, mga kapatid ko, hallelujah. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to him to warn the wicked from his wicked ways, so to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Nakakatakot. Lahat magsabing amen. So, maging mabungang Kristiyano tayo. Maging mabungang mananampalataya tayo, maging mahal. Dahil kung hindi tayo magbubunga, puputulin tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, save others with fear, pulling them out of the fire. Tingnan niyo yung Judas, chapter 1, verse 23. Ito po sa katanga Judas, Kapitulo 1, versikulo 23. At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Ang iba'y agawin nyo sa apoy ng impyerno. Sabi rito. Ang iba'y inyong iligtas, agawin nyo sa apoy. Amen. Agawin natin sila sa apoy, mga minamahal. Yan ang dahilan dyan, mga kapatid. So natanggap po natin kasi ang kaligtasan, mga minamahal. May prueba at ebidensya. Nakatitiyak tayo na tayo po'y tagalangit na. Yung kaligtasang nasa atin ngayon, mga minamahal ko, ay tiyak na. Amen po ba, mga minamahal? Kaya kahit walang nag-uutos sa atin, gagawin natin, mga minamahal, ang paghayo. Mga kapatid, gagawin natin yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabi nung nabasa natin kanina, marami pong aanihin, pero kukunti ang manggagawa. Mga minamahal, kaya idalangin natin, mga kapatid ko, na ang mga anak ng Diyos ay magkaroon po ng eagerness dito po sa bagay na pinag-uutos ng dakilang Diyos na ito, mga minamahal. At kung ayaw naman po natin, mga kapatid ko, na sumunod, ayaw po nating humayo, mga minamahal, ayaw nating i-apply, mga kapatid, yung ating napag-aralan ngayon. Ano sabi ng Proverb chapter 10 verse 5? Tingnan natin. Proverb chapter 10 verse 5 po, mga kapatid. Sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 5, siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak, ngunit siyang natutulog sa pag-ani ay anak na kahiya-hiya. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Yung pag-aani, mga kapatid, yun po yung pag-aani ng mga kaluluwa eh. Mga mahal. Ating hanapin, mga kapatid, yung mga kaluluwang nawawala. Na hindi natapos ng dakilang Diyos, mga mahal, na hanapin yung mga tao yun eh. Sabi nga, di ba, sabi niya sa talatang nabasa natin nung una, mga kapatid, mayroon pa akong tupa na wala pa dito sa kawan ko, sabi niya.
nahahanapin ko pa. Amen. Praise the Lord. Sabi rito mga minamahal, siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak. Ibig sabihin, sa panahon po ng mga paghayo, mga minamahal, napakasipag, mga kapatid ko. Siya raw po'y matalinong anak ng Diyos. Ngunit, sabi rito, siyang natutulog sa pag-aani ay anak ng kahiyahiya. Imagine niyo. So meaning, mga minamahal, pagka sinabing kahiyahiya, mga kapatid, ay wala po tayong mukhang maiharap sa ating mahal na Panginoon pagdating po ng panahon. Nakakahiya naman sa mahal na Panginoon, panayang hingi natin sa Kanya, mahal, panayang hiling natin. Inuutosan natin lagi ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ko ng ganito. Mahal na Panginoon, gabayan mo ko, ingatan mo ko, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganon. Pero pag, mahal, narinig natin yung paghayo, mga kapatid, parang, hindi po ba? Amen? Nakakahiya naman. Mahal. Isaiah 55 verse 11, sabi ng Bible, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Tingnan natin, basahin po natin, Isaiah chapter 55 verse 11. Dito po sa Aklatang Isaias, Kapitulo 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Kapag binigay natin mahal ang Word of God sa ating mga kababayan, sabi ng mahal na Panginoon, hindi babalik sa akin ang salita ko na walang bunga. Yung magpahalaga, pagpalain ng dakilang Diyos. Yung hindi pahalagahan mga minamahal ko, ang bunga nun ay kapahamakan, mga kapatid. Kaya ang salita ng dakilang Diyos, mahal ay palaging may bisa sa tao. Lahat magsabing amen. Mayroon ka pong kakayanan, meron tayong kakayanan lahat, mahal, para kumbinsihin po yung taong makasalanan. Mga kapatid ko, sa pagkasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bago tayo magtapos, mga minamahal, lahat ng Kristiyano po, inuutusan ng dakilang Diyos, mahal na go. Go ye into all the world and preach the gospel. Alam nyo, hindi lahat ng churches ay meron komisyon ng dakilang Diyos, mahal na humayo, mga kapatid. Dahil wala silang pwedeng patunayan. Kasi wala kasing miracle, mahal. Pero sa atin, mga kapatid, kumpleto na. Amen po ba? Yung iba nga dito, mga minamahal, ay hindi pa nakapagpatotoo sa pulpito. Pero naniniwala po kung lahat tayo may mga patotoo. Kasi hindi ka magtatagal sa church ng isang taon, mahal, kung wala kang patotoo. Amen. Kasi yun ang pinangahawakan mo. Kaya ka nananatili, mahal, sa gawain ng dakilang Diyos. Dahil mabait ang Diyos sa atin. Amen. Kaya nandito tayo, mahal, kasi mabuti ang Diyos sa atin. Mabait ang Diyos sa atin. Kaya tayo nandito. Kaya bilang pasalamat natin, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga minsan ako'y nananalangin, ang sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ang bait mo sa akin? Ako'y umiiyak sa mahal na Panginoon, bakit napakabait mo sa akin? Wala naman ako nagawang mabuti sa iyo. Pero ang bait-bait mo talaga, mahal na Panginoon. Grabe talaga. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi sinabi ng dakilang Diyos na wait. Sabi niya, go. Hindi niya sinabing sit, umupo ka lang. Sabi niya, go. Amen. Kapag ating pinanghawakan yung wait, mga mahal, kapag binigyan ako ng posisyon sa church, saka ako hahayo, yan ang ibig sabihin yan. Hihintayin ko munang yung mga kasama ko'y hahayo bago ako hahayo. Yan yung sit. Sabi ng dakilang Diyos, go, hindi para umpo. Go. O mahal, hindi sit. Hindi wait. Kapag sit, mga minamahal, hintayin ko muna yung kasama kong humayo bago ko hahayo. Sabi ng dakilang Diyos, go. I am with you always. I will never leave you
nor forsake you. Yan ang mga pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya ang ating trabaho, mga minamahal, ay nasa 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Sabi ng Bible, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of. Kung ipangaral ko ang ebanghelyo, wala akong pwedeng ipagmalaki. For necessity is laid upon me. Yes, who is me if I do not preach the gospel? Kung pinangaral ko man ang ebanghelyo, sabi ni St. Paul, wala akong pwedeng ipagmalaki sapagkat ang pangangailangan, ang tungkulin ay iniatang sa akin ng Diyos. Amen. Sapagkat kahabag-habag ako, sabi ni Paul, kung hindi ko i-share ang gospel. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya maganda, mga minamahal, yung ating mga awit, yung ating pong mga manunugtog, mga minamahal ko. Hallelujah. Mga minamahal, huwag tayong matakot, mga kapatid. Sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen. Hindi tayo binigyan ng dakilang Diyos ng matatakutin tayo, mga mahal, mahiyain. Hindi po, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog, mga mahal, bago tayo umawit. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi tayo binigyan ng dakilang Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan. Ano yung sinabi ng talatang nabasa natin kanina? Luke chapter 10, verse 19. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ng mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kaaway at walang sino mang magtatagumpay sa inyo. Amen? Praise the Lord. So bago tayo humayo, mga mahal, magpuri muna tayo, mga kapatid ko, manalangin. Amen? Praise God, para samahan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. So loved the world. Song. For God so loved the world around. He gave His only precious Son. Those people who believe in Him will have to go eternal life. But those who refuse to believe will be condemned forevermore. Just go, just go, just go, just go, and let the world know our Savior. Just go, just go, just go, just go, and let the world know our Savior. Just think it over, oh my friend, that Christ commanded us to go. In fact, He died to purge our sins.
He suffered such and pain as well. Can you imagine who you are? To be the channel for the Lord. Tayong lahat may mahal. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just go. Just go. And let the world know our Savior. For God so loved the world around, He gave His only precious Son. Those people who believe in Him will have to go eternal life. But those who refuse to believe will be condemned forevermore. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just think it over, oh my friend, that Christ commanded us to go. In fact, He died to purge our sin. He suffered such and pain as well. Can you imagine who you are? To be the channel for the Lord. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just think it over, oh my friend. Yes, that Christ commanded us to go. In fact, He died to purge our sin. He suffered such and pain as well. Can you imagine who you are? To be the channel for the Lord. Yes, hallelujah. Just go. Just go. And let the world know our Savior. Just go. Just go. And let the world know our Savior.
Just go. Just go. And let the world know our Savior. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tulungan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Magampanan po natin, mga mahal, ang ating mga tungkulin. Hallelujah. Alam po namin na masyado kayong busy sa inyong mga trabaho. Hectic, mga mahal, ang inyong oras sa inyong mga trabaho. Pero pwede nating bigyan, mga mahal, ang dakilang Diyos ng kahit 1 oras o 2 oras para dumalaw tayo sa ating mga kapitbahay. Dala natin, mga minamahal, yung Word of God. Dala natin yung ating mga patutuo, mga kapatid. Kahit sharing lang, kwentuhan lang, mga minamahal. I-share mo sa kanya, mga kapatid, gaano kasayang maglingkod sa dakilang Diyos. I-share mo sa iyong mga kaibigan, mga mahal, ano yung mga nakuha mong kaligayahan dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag hindi pa rin niniwala sa una, mga mahal, hayaan mo lang. Balikan mo ulit. Balikan mo ng balikan, mga mahal. Kapag nahalata nilang pabalik-balik ka sa kanilang mga kapatid, mararamdaman nila yung concern ka, mga mahal, sa kanila. At kung sakali man, mga kapatid, nag-share ka ng gospel, hindi ka pinansin, mga inmahal, or pinagtawanan ka, hayaan mo lang, mga minamahal. Humanap ka ng iba. Pero hindi nila alam, once na ikaw po, mga inmahal, ay nag-share ng gospel sa kanila, hindi man nila paniwalaan. Seed po yun. Pinhi po yun na tumanim sa puso nila. Pagdating po ng panahon, mga minamahal, dumating yung napakalaking problema sa kanilang buhay. Ipaapaalala ng makalapan sa kanila na isang araw may nag-share ng gospel sa kanila. Napakasayang Kristiyanong nag-share ng gospel sa kanila. Naalala nila, minamahal, yung mga patutuo na dati kang batbat ng karamdaman, batbat ng mga problema, kahirapan sa buhay. Subalit nung makilala mong mahalapan sa Kristo, minamahal, naging maligaya kang tunay. Maalala nila yun, minamahal, hahanapin kanila. Saka sila sasama sa iyo. Ganun lang, mga minamahal, ang gagawin natin. Amen. Nakita natin, mga minamahal, sa ating aralin, gaano kamahal ng dakilang Diyos ang isang kaluluwa. Gaano kamahal ng dakilang Diyos ang kaluluwa. Na siyang nakita natin, mga minamahal, sa pagpapahalaga ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kaya kahit hindi niya kaano-ano, mga mahal, pinag-aayuno ng 40 diyas, walang kain-kain. Para lang iligtas ng mahal na Panginoon. Amen. Pahalagahan natin yon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Sa ating mga pangangailangan. Amen. Hallelujah. Mga mahal, dumulog tayo sa ating dakilang Diyos. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos, mahal na Panginoon. Salamat po. Salamat po, mahal na Panginoon, O Diyos. Hallelujah, muli naming napakinggan. Mahal na Panginoon, ng napakahalagang komisyon, Amang Banal. O Diyos, utos mo sa bawat sa amin. Ang mabigyan mo kami ng maraming bunga. Mahal na Panginoon, buksan mo ang aming mga labi, lalo sa aming mga kapatiran, gamitin mo sila, O Diyos. Mahal na Panginoon, para sa kaligtasan ng aming mga kababayan sa lugar na ito ng Bataan. Mahal na Panginoon, O Diyos, magligtas ka, mahal na Panginoon, ng marami sa pamamagitan nila, O God. Gawin mo silang soul winner lahat, mahal na Panginoon, O Diyos. Amang Banal, pagpalain mo silang lahat, O Diyos, maging sa kanilang pangangailangan sa araw na ito. May mga karamdaman sila, karaingan, prayer requests, unspoken requests. Lord God, abutin mo sila sa kanilang pangangailangan. Sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, hawiin mo, O Diyos, mahal na Panginoon, mga balakid sa mga pagpapala mo sa kanila. Mga pagkaanilangan, palalamig, palulupaypay, dakilang Diyos. In the name of Jesus, hallelujah, we pray. Ipatong natin ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay sa parte ng karamdaman kung meron man. May mahal ating sawayin in the name of Jesus. At lang sa mga pagpapala, cast out from me in the name of Jesus. Mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, arthritis, be healed right now in Jesus' name.
Hallelujah. Psoriasis cast out in Jesus' name. Arthritis, gout, cast out in Jesus' name. Goiter, cast out. Poverty, problem, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be strong in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Itaas po natin ang ating mga kamay. Mga mahal, dalawang kamay. Tayo po itatalon. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Mula sa ating mga puso, mga mahal. 3 times, mga kapatid ko. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang mahal na Panginoon. Lahat tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen, hallelujah. Tayo dadako, mga kapatid, sa ating pong announcement. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa nakagawa ng box natin, mga mahal, para sa yung sinabi ko po last week, mga kapatid, wala pa lang nakagawa ng box natin, mga mahal. Hindi bale. Ipapaliwanag ko sa inyo, mga mahal, ulit bago ko ibigay sa ating beloved elder, mga mahal ang pagkakataon sa ating announcement. Mga kapatid, nakita niyo, mga mahal, yung ating bubong ay butas-butas. At yan po ay nilipad, mga mahal, ng bagyong nagdaan. At mga minamahal, nakatali lang ng mga